Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong nag-chat sa akin. Ang sabi niya is, "Hi be, dumating ka rin ba sa point noon na parang nawalan ka na ng gana rito sa Hong Kong? Parang ang tagal matapos ng 2 years. Ano yung mga ginawa mo para malibang ka at hindi mamamalayan yung bagal na takbo ng mga araw?" So guys, hindi ko na sasabihin yung name niya, baka ayaw niyang isabi ko. So, dumating ako sa point na ganyan, dumating ako sa point na sinisisi ko yung pamilya ko, especially yung mama ko, sinisisi ko sila, sinisisi ko yung parents ko, kung bakit kami mahirap, na alam mo yun, na naranasan ko to lahat ng hirap ngayon dito, na kung bakit nandito ako, sila yung sinisisi ko, kung paano, bakit hindi sila nagsikap para hindi naman kami kawawa ng gantong-ganto. Kasi guys, lahat kaming magkapatid is dumaranas ng hirap sa buhay, kasi nga, mahirap. So ako, may choice naman, pero gusto ko kasing maahon man lang kahit papano yung hirap na meron kami, yung kahirapan. Gusto kong makaahon kami kahit papano. Yun lang naman yung wish ko. Kaya nagsusumikap ako dito. Tapos nung mga dumating sa 4 months, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yan yung mga time na naiinis ako, na naiinis talaga ako. Wala akong, alam mo yung kada nagtatrabaho ako, ang iniisip ko, puta kasi nabuhay to kaya nandito ako kaya naghihirap ako, ganyan. So, numaabot ako sa time na ganyan, tapos nung nagbago yun siya, nung nag-loan ako sa Prime, nag-loan ako sa bangko, tapos napadala ko napagawa ko yung bahay, nagpagawa ako ng bahay kahit hindi tapos. Tapos nabili ko yung cellphone na gusto ko. Tapos nakapagpabaks ako sa Pinas. So, doon nagsimula na parang nabago yung mindset ko. Na kung dati, parang naho-homesick ako. Kahit hindi ako umiiyak na homesick ako. Nandun yung parang namimiss mo yung yung dating ikaw sa Pinas. Yung dati na nagpapahinga ako kapag gusto ko, yung ang haba ng oras dati na nagsi-cellphone lang ako kapag gabi. Nagsisimula ako mag-cellphone alas 11 ng gabi, natatapos yan alas 2 ng umaga. So, ang haba, 'di ba? Dito, hindi pwedeng ganyan. 1 oras lang ako magsi-cellphone sa gabi kasi nga may pasok kinabukasan. Kailangan maaga ako gumising. So, nandun yung lahat-lahat. Pero, nangyari is, yun nga, habang palapit ng palapit yung magtatapos na yung kontra ko. Kahit matagal pa, 'di ba? May 6 months pa akong natitira. Pero dahil patapos na siya, alam nyo guys, habang naglilinis ako ngayon, sinasabi ko sa utak ko, hindi, magdi-daydream ako ngayon. Halos araw-araw na ginawa ng Diyos, nagdi-daydream ako. Ginagawa ko is, ganito yung gagawin ko para ma-surprise ko yung mama ko. Hindi ko sasabihin na uuwi ako. Nakaplano na ako guys kung kailan ako uuwi. Hindi ko lang sabihin kung kailan, baka meron akong viewers dito na taga-amin. So, uuwi ako nagsabi na ako sa amo ko. Sabi niya, oo daw, oo. Wala siyang magagawa kaysa sa hindi ako mag-renew. So, ang gagawin ko is, uuwi ako. Yun yung nasa utak ko habang naglilinis ako. Kaya, yung linis ko, hindi ko na namamalayan. Alas 2 na ng hapon. So, matutulog na pala ako. So, na pala ako. Ang ginagawa ko is, naglilinis ako, tapos iniisip ko, ganito ko sila i-surprise. Kasi nga, pagdating sa Bacolod, Manila, Hong Kong to Manila, magpi-plane ako. Tapos, Manila to Bacolod, plane uli. So, kailangan mahabol ko yung oras kasi nga, kailangan maaga ako dumating sa Bacolod para makasakay ako ng bus ng maaga. So, mga alas 2, alas 3 ng hapon, nasa bahay na ako kasi nga, kailangan pa mag-travel ng 6 to 7 hours papunta sa bahay namin. Pero yung bus is dinadaanan yung bahay namin. Kaya, doon mismo, pagbaba ko ng bus, bahay na, tindahan na namin agad. So, surprise talaga. Hindi ko sasabihin sa kanila kung kailan ako uwi. And, kasi matagal yung biyahe, so magugutom ako. Ang sasabihin ko sa kanila ngayon, merong dadaan doon na kaibigan ko and magpapaluto ng ulam, ganyan, tapos babayaran na lang sila ulam tsaka kanin, tapos ipipick upin doon. Ganunin ko si mamang para may pagkain ako. So, iniisip ko na kung ano bibilin ko, ano ilalagay ko, sasabihin ko na sa amo ko, kung ilang baggage yung anuhin ko, 'di ba? 25 kilo na baggage yung libre natin pa uwi. So, kukontratahin ko yung amo ko na gawin mong 50. Yung pabalik ko, wag mo na ako lagyan ng 25 kilo kasi na lang, hand carry na lang ako sa pagbalik. 7 kilo na free na lang. Hindi na ako mag 25 kilo. Basta yung pauwi ko, gawin mo lang 50 kasi kailangan marami akong mauwing chocolate. So, iniisip ko na yung iuwi ko. So, yun guys, yung mindset ko ngayon. Kaya,
Ay, masaya ako pag umaalis na yung amo ko sa umaga, pag nagtatrabaho ako. Kasi, hay, makaka-daydream na naman ako, ano na naman ako, ano bibilhin ko, mga pasalubong. Hindi pwede yung mabibigat. Kasi nga, saan ako bibili ng mga ganyan-ganyan. So, iniisip ko na yan, nakasulat na yan siya. So, ganun yung gawin nyo, para hindi kayo malungkot, is mag-advance na lang kayo ng isip-isipin nyo kung ano yung mangyayari. Tsaka, nga itong sahod ko, ganito yung gagawin ko, ganyan-ganyan. Ako nga, wala akong sahod na inaantay ngayon kasi binabayad ko sa utang. Ang nilook forward ko na lang, yun kasi yung medyo mabigat sa akin ngayon na parang ang laki ng nakaatang sa akin. Alam mo yung nabagsakan ako ng 1 kilo na 50 kilo na bigas sa sobrang bigat dahil sa utang ko. Hindi kasi ako sanay na may utang ako, guys, na ganyan kalaki. Tapos hindi ako sanay na hindi nagbabayad, kaya talagang binabayaran ko lahat ng utang ko. Ang dami kong utang sa Shopee. Alam mo, pa utang sa akin ng Shopee ngayon, nasa 55,000, tas nakuha ko doon is mga nasa 30,000 ngayon. Hindi ko lang alam, pero ang laki ng pa-Shopee sa akin, pautang na Shopee sa akin. Ano yun? Pera mismo, GCash. Tapos, yung Shopee later, yung magsha-shop ka, tapos parang installment yon, nasa yung nakuha ko doon, nasa 10,000 ata. So, meron pa akong libre doon na, meron pa akong 25,000 na hindi nagamit. Tapos, sa Shopee ko, yung pera mismo is nasa 30,000 yung hindi ko pa nagamit ata, or 25. Yung GCash ko, 55,000 din yung binigay sa akin. Ang nakuha ko doon ngayon is mga nasa, 16,000 or 15,000. Tapos, yung pinila sa akin, nasa 38,000 ata, sobra ngayon. Yung pwede ko pang makuha dun sa GCash. At ang buwanan ko is parang 338, ganyan. So, maraming pautang sa akin sa GCash, sa Shopee. Pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi nga, hindi pwede. Baka magsunod-sunod tapos may utang pa ako dito sa bangko sa Hong Kong, baka hindi ko mabayaran, kaya ini-standby ko lang muna. Pero pag may emergency, pwede kong makuha yan. Pwede, pero hindi muna ngayon. So, konti na lang, 4 na buwan na lang, tas ngayon, 60 na ng November. So, sunod na, December, magbabayad na naman ako ng utang. So, 3 months na lang natira. March, matatapos na ako. Kaya, yun yung pinupush ko, yung utak ko, minamindset ko talaga, positive lang always, and always kayo mag-pray, guys. Alam niyo, nung nandito na ako sa Hong Kong, hindi na ako naging salbahay. Alam mo yung feeling ko, hindi na ako maraming kasalanan. Sa Pinas kasi, marami akong kasalanan. Binibilang ko araw-araw yung mga kasalanan ko. Minsan, nagsisinungaling ako sa work. Ayan, tapos nagmumura ako. Siyempre, laking squatter ako doon. So, parati ako magmura. Pagdating dito sa Hong Kong, hindi na ako nakakapagmura masyado kasi nga, English. Tas, minsan, hindi rin na mahilig yung, yung hindi mo magamit dito yung mura. Kasi nga, wala ka namang pagmumurahan dito. So, parang, feeling ko, ang bait ko ngayon, hindi man sa, pero, nauunti-unti yung mga ugali ko na dati, kinaiinisan ko sa sarili ko. Ngayon, unti-unti na siyang nawawala. So, thankful ako kung ano yung dito. And, kahit na, alam nyo guys, hindi ko na alam yung pakiramdam na sumigaw dahil nagalit. Hindi ko na naranasang sumigaw na as in malakas na sa Pinas. Ano ba yan? Ganyan ako. Parang tarantado ba? Ganyan. Pagdating dito, hindi ko na yun naranasan. Kahit bugbugin mo ako siguro, pag nasa train or kahit saan, kahit sagliin mo ako, hindi na ako nagre-react na katulad dati na talagang war freak. Ngayon parang kalma lang, chill lang ako. Parang hindi na ako naiinis katulad dati. So, hindi ko na naintindihan yung ugali ko din. Tsaka guys, isa din sa para malibang yung sarili is mag-pray kayo. Isa din kasi sa nagpapastress sa atin yung trabaho dito sa Hong Kong. Lalo pag yung amo mo, salita ng salita. Yan, ay puta. Diyan ka talaga mabuburyong kapag yung amo mo ganyan. Yung maliban sa perfectionist, nandun pa yung salita, you're so stupid, ganyan. Only helper is your work and you didn't do it good. Ang daming salita. Yun, nakaka-stress yun. Isa yun sa dagdag na parang, ay, bakit pa ako nagtitiis dito? Uuwi na lang ako pagkaganto. So, isa din yun. And yung pamilya sa Pinas. Yung pamilya sa Pinas, bakit gano'n, no? Kapag nandito ka na sa Hong Kong, una okay pa, pero pag sa susunod, ang inaantay na lang is magpadala ka. Ganun na lang. Kaya ngayon, hindi na ako tumatawag masyado sa mama ko kasi wala akong ipapadala, nahihiya ako. So, hindi ako tumatawag, guys. Minsan na yung 10 minutes na pangtawag ko, hindi ko na yan natatawag sa kanila. Kasi nga, wala akong sasabihin and
wala akong ipapadala na pera kasi nga binabayad ko sa utang. Puro utang talaga ngayon binabayaran ko. So, nung nakaraan tumawag ako doon, tapos nagsabi sa akin na yung lola ko daw, malayong lola namin, is nangingi ng pambili ng gamot. Pero hindi talaga siya namin kapamilya, as in lola lang yung tawag ko sa kanya. So nangingi ng gamot, binigyan ko ng 1,000, edi sinama ko na din yung sa mama ko 2,000. Sabi ko yan lang yung pera ko ngayon. November ko ata yung pinadala, tas hindi na November, so mga October ko pala yun pinadala, so hindi na uli ako nagpapadala. Sabi ko kasi sa kanila, antay nila, babawi din naman ako, matapos lang tong utang ko, tapos makauwi akong Pinas. Basta pag uwi kong Pinas guys, marami akong pera. Claim it Lord. So kasi bilangin natin, magchika tayo ngayon, mag-skip kayo yung mga hindi mahilig sa Marites ko ha. So March, tapos na ako April, may 20 mil na matira doon kasi may isa pa akong binabayaran na bangko. So yun naman is 8,000 lang yun every month sa pera natin yung binabayaran ko doon. So merong 20,000 na natira. Kunin ko yung 5,000 doon. So 15,000 yung ipapadala ko sa mama ko. 10,000 doon is magmaterialis. So 2 buwan na 10,000 materialis. Tapos yung May ko na sahod, June ko na sahod, and July, buo na yan makukuha ko kasi July ako uwi. Secret, basta July. So yung June tsaka July, buo na yan. So, nasa 35,000 na, sobra. So, 30,000, yan, doon yan sa kanila lahat mapupunta. 25,000 is mapupunta sa materials, 25,000. So, pagkatapos nun is uuwi na ako. Syempre, tapos, ayun, marami-rami akong pera niyan. Huwag kayong mag-alala. Naisip ko na kung saan ako pupunta, saan yung gagalaan ko. Tapos iinom talaga. Alam niyo yung nagtingin na ako sa Shopee nung pangtagayan na 8 liter ba yun na parang jar na lagayan mo ng mga kung mix na mga drinks, and ayan, pwede mo lagyan ng ano-ano dyan. Tapos ayan, tagay. So, iimbitahin ko lahat ng kapatid ko doon, mama ko, papa ko. Ayan, magtagay kami doon. Tapos guys, bibili ako ng baboy, as in, yung malaking baboy, siguro mga nasa 40 kilo. Kakatayin ko yan. Ayan, tapos yung ulo ililitsyon. Yan, yan yung sa utak ko. Nag-DJ ako kanyo. Yan yung mga nasa utak ko. Ay, ililitsyon ko yung ulo. Tapos yung kalahati ng katawan ng baboy, ililitsyon din yung lechon belly. Tapos yung iba, bibili ako ng bagong ref, diba? Ang gara ako, Diyos ko Lord, sana lang matupad lahat ng pangarap ko. So, bibili ako ng bagong ref, and then ilalagay ko yung mga doon, mga ibang karne. Yung iba ipamigay ko sa sa mga nagkatay ng baboy, tapos yung iba is itambak ko lang dyan, kasi nga, para may pagkain kami, diba? So, bibili ako ng bagong ref, tapos ilalagay ko doon. Tapos, miss na miss ko na kasi kumain ng dinuguan. Lahat ng lamang loob ng baboy, dinuguan talaga. Yun talaga yung nasa isip ko. Yun, ganun lang kababaw guys yung yung pangarap ko pag uwi. And, I know, matutupad yun. Kung hindi man, sasahod ko na lang sa YouTube, doon ko na lang kukunin yung pambili ko ng baboy, kaya yan. So, mga nasa naman, kaya naman yun ang sahod ko sa YouTube, basta sipagan ko lang. So, nagsisipag naman ako, nakikita nyo naman, ba diba? So, yun yung goal ko. Kaya, hindi ako nai-stress ngayon. Parang, happy-happy lang ako. Kasi, marapit na, konti na lang guys. So, sunod, December na, sunod January na, sunod na. Kaya kayo, huwag nyong, alam nyo guys, mabilis lang yung araw. Parang, kailan lang, Lunes. Nag-usap kami ng amo ko, ngayon, day off ko na. Huwag nyo lang isipin. Kasi, madali yung araw kapag yung amo mo is hindi mabigat sa sa loob. Yung alam mo yung walang tensyong nangyayari araw-araw. Pero pag yung amo mo tarantado, dun ka talaga yung parang isang araw, parang isang buwan mo ng sinakripisyo yun. Kaya ganyan yung nangyayari. Kaya pray kayo always na sana may mabait kayo na amo, and yung mga excited dyan na pumunta dito, i-enjoy nyo muna yung buhay nyo dyan sa Pinas. Pagdating dito, mamiss nyo. Kumain kayo ng mga gusto nyong pagkain dyan, kasi pagdating dito guys, magtitiis kayo sa choy sam o yung walang lasa na gulay. I hate it. So, Diyos ko Lord, ayoko na ng choy sam. Sardinas, ayoko na. Hindi na ako kumain ng sardinas. Nandun, nakatambak. 3 buwan na yan atang sardinas dyan. Bahala ka dyan. Mag-ulam akong tuyo na binigay ng subscriber ko. So, ayun, bumili kami sa Pinas. Yung subscriber ko yung nagbitbit ng mga bagoong and yung ano-ano. Yun yung ko. Yun yung inuulam ko ngayon pag wala akong ulam. Tas itlog, ganyan. Diskarte lang guys. Pero tumataba ako, sabi nung Indonesian na katulong ng parents ng amo ko, tumaba daw ako. Totoo naman, yung tiyan ko lumalaki-laki na, parang mabigat na siya ginalaw, and hindi na ako masyadong nagpapagod ngayon sa trabaho. Petiks na lang, 2 years, magdo 2 years na ako.
Tapos yung amo ko, basta nakikita niya yung sofa, malinis. Yung parang pagtingin niya, ay malinis dito banda. So okay na, wala na siyang problema. Kaya sabi ko sa kanya, buti nga, pinagtitsagaan mo tong trabaho ko dito eh. Sabi ko gano'n sa kanya, hindi ko naranasan maging katulong. Tapos sabi niya, tiningnan niya yung sofa. Malinis naman yung bahay. Sabi niya, basta yung mga nakikita niya guys, dapat yun yung malinis. Yung mga, alam nyo, yung amo ko kasi, ano siya, laki silang may katulong. Sinika niya sa akin na yung katulong niyang Indonesian, dalawa yung katulong nila na Indonesian na naka 10 years sa kanila. And siya yung pinakatamad sa lahat. Siya yung late nagigising sa umaga, kaya parati daw siya late sa school. So, wala talaga silang laki siyang may katulong. Kaya hindi siya ganun ka-perfect sa mga trabaho kasi nga wala siyang alam. Hindi katulad nung iba na alam yung galing talaga sa na maraming hanas sa buhay. Pero yung amo ko, kontento na siya sa kung ano yung nandyan. Hindi man sila ganun kayaman katulad ng iba, pero may katulong sila dati. And hindi siya nangingialam sa trabaho ko. Basta sinabi niya lang sa akin, may nakita akong doon. Minsan, pag hate niya lang talaga yung may ipis. Kaya, hanggat maaari, ayoko na may ipis dito sa bahay. Nung nakaraan, doon pa talaga sa kwarto nila, paglinis ko ng bed, tumakbo yung ipis. Buti inapakan ko. Aba, pag-apa ko, may baby sa liit na ipis. Ay, buti talaga. Kasi kung nanganak na yun, another ipis na naman akong kakalabanin. So, wala. Last na yun. Tapos may nakita siyang ipis nung gabi. Ginawa niya, tinakpan niya ng ng basahan. Pagising ko sa umaga, yung ipis, nakaganon-ganon doon sa basahan, hindi makahinga kasi nga tinakpan ng amo ko. So sabi niya sa akin, may nakita kong ipis dyan nung gabi. Sabi ko, akala ko nga pinatay mo kasi nung umaga pag ganon-ganon yung ipis. Tapos natawa siya. So far, yun lang yung ayaw ng amo kong magkaipis sa bahay or kaya yung fly. Kasi yung pagkain nila dito, buraot kasi siya, alam mo yung kuripot. So, tinatambak niya dyan, ayaw niyang ipamigay sa akin. So, ang ginagawa niya is, nilalagay niya dyan hanggang sa nag-molds na, nagkaroon na ng parang tapos naging ipis na sa, naging na sa loob, naging worm, tapos naging fly. So, ngayon, naging fly. Marami kaming fly dito banda sa may kainan nila sa mga snacks kasi nga, dahil sa kaburautan niya yan dati. Pero ngayon, simula nung nagka-fly, takot na takot siya. Wala nang mga pagkain dyan. Binibigyan niya na ako ng pagkain. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.